Inadapt ng Kamara ang bersyon ng Senado ng panukalang batas na magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para masuspende o matapyasan ang excise tax sa langis. Samantala, ginit naman ng Malacanang na hindi pa kailangang ideklara ang state of national emergency. Narito ang ating politiko update. Yumukod ang Kamara sa bersyon ng Senado. Kaugnay ito sa pagbibigay ng emergency powers kay PBBM na magpatupad ng automatic suspension o reduction ng fuel excise tax kapag nag-average sa $80 per barrel ang presyo ng krudo sa world market sa loob ng isang buwan. Kaninang hapon, lumiham na ang pamunuan ng House of Representatives sa Senado para ibato ang suporta sa Senate version. The House of Representatives has adopted Senate Bill 1982 as an amendment to House Bill 9418. Which bill was that, Mr. President? That's the That the excise tax. that Okay. forgoes the BICAM. Thank you, Mr. President. Automatically enrolled copy will be sent to the President. Pero nagpupuyo si Senador Amy Marcos matapos malaman na may isa niyang opisyal ng Malacanang ang nagsabing hindi na kailangan ngayon ng pagsuspende sa excise tax. Ginulo ninyo kami hanggang gabi kagabi na tapusin na yung excise tax authorization sa presidente. Pagkatapos sasabihin naman ng ating finance secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. GC please, hilong-hilo na kami. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na kasalukuyan ang pag-uusap ng pamahalaan sa mga oil company para sa panawagan ng Pangulo na shared sacrifice, kaya hindi pa kailangan ng deklarasyon ng State of National Emergency. Sagot ito ng palasyo sa nakasaad na probisyon ng Kamara na maaring igawad ang emergency power sa Pangulo kapag may National State of Emergency Declaration na. Pero dahil sa inadapt na ng Kamara ang bersyon ng Senado, nakabase na sa averaging ng oil price at hindi sa deklarasyon ng National State of Calamity ang paggawad ng emergency powers sa Pangulo.